Hi! Good morning to each and every one of you. Today's date is December 5 of 2024. It's Thursday. Kahapon, nagkwento po ako sa inyo. This is the continuation. Yung nagkaanak na nga po ako ng isa at ipinangalan, isinunod sa pangalan ni Tetet kaya naging junior. At kwento ko lang sa inyo ng konti yung tungkol sa aking pagli-labor. Kasi that was May 26 of 1978. Pero pinanganak ko po yung anak ng panganay na si John ay May 27 of 78. May 26 pa lang, nakaramdam na po ako ng nagli-labor. Sumasakit na po yung tiyan ko, pero pahinto-hinto. So, nagpadala na po ako sa ospital. Ang ospital po na pinagpaanakan ko na una ay sa Protasio Hospital sa Tambo. Yung private hospital po yun. Pero ang nakatulong po naman sa akin na parang hindi naman masyadong mahal yung aming babayaran ay yung pinsan ni Tetet na si Ate Tess na doon po nagtatrabaho. Parang konting discount din. Ganun. Ganito po ang pangyayari. Nung ako'y nakaramdam na sumasakit ang tiyan ko, nandun pa po kami sa bahay, sa apartment building nung tiyuhin ni Tetet na si Chumaning. Ngayon, yung mga panahon na yon, doon po kami nakatira. At pero umalis na po kami doon pagkapanganak ko doon sa anak ko. Nagdesisyon na rin po ako dahil nahihiya po ako na tumira doon ng libre. Pero gusto po nila kaming patirahin ng libre doon. Bumalik po ako sa bahay namin pagkapanganak ko. So, ganito po ang nangyari nung kasalukuyang nagli-labor ako. Tanghali pa lang ng May 26, nandun na po ako sa hospital ng Protasio. Tapos, 26, yun, pahinto-hinto, pasakit-sakit. Alam niyo po kung anong oras ako ng manganak. Nung nakapanganak ko, alas 4 ng madaling araw. I think about 3:30 or 4 ng madaling araw of May 27 na. Pero 26 pa lang, nagle-labor na ako. So, nung nagsunod-sunod yung pagsakit ng tiyan ko, nung malapit na ako manganak, talagang ang sakit. Oh, Diyos ko po, sabi ko hindi na ako uulit. Pero, so, nung nakakaramdam po ko sobrang sakit, meron na po silang in-injection na pampahilab, yung ganon, para madali daw manganak. Yun, tapos hanggang sa sobrang sakit na nga po yung nararamdaman ko. Alam niyo, halos sumisigaw na ako na biyakin na lang ang tiyan ko para hindi ko na maramdaman yung sakit na nararamdaman ko. Yung gusto ko bang i-operahin na lang ako. Ganon. Di yung mga oras na yon, yun ang nadidinig sa akin. Yun ang gusto kong mangyari dahil nga sa sakit na nararamdaman ko, hindi ko po siya kayang madala. Ibaga, pakiramdam na masakit, ayoko po yun. So, di ganon, sumisigaw na, biyakin nyo na lang ang tiyan ko, operahin nyo na ako. Ganon. So, kasi nga first time akong manganganak, lahat ng mga nararamdaman ko at mga naranasan ko ay puro first time. So, hanggang sa, siyempre, nakaano naman ako na normal naman yung panganganak ko. So, lahat
nangyari hanggang sa nakapanganak ng apo ko ng between 3:30 to 4, parang ganyan, or 4:30. Hindi ko po matanda yung exact time, pero ganong mga oras ko pinanganak yung anak kong panganay, si Jan. Then, nung, oh, edi, iyon, nanganak na ako. Tapos, after ng panganak, eto naman ang istorya. Nung nakauwi na kami ng bahay, at, siyempre, nag-uumpisa na po akong mag-alaga ng anak ko. At, eto, ano po siya ang anak kong si Jan, siya lang po yung pinatry ko na magpa-breastfeed ako sa kanya. Naku po, hindi ko kaya dahil pakasakit. No, dahil malakas mag-suck ang bata, hindi ko po nakaya, at saka ang sakit-sakit po ng nararamdaman ko. Para po bang mahuhugot yung utong mo, yung mapuputol. Ang sakit. Ako, umaray po ako. Hindi na ako naulit. Dahil ayoko po nang makaramdam ng mga masasakit So, ang nangyari yun, pinadedi ko na lang siya sa puro bote. Ang kanyang gatas ay, hindi ko, S26. Yun ang unang gatas ng anak ko. S26 ang pangalan. So, ayun, hanggang sa bumalik na kami sa bahay namin, lumipat na kami ulit doon sa bahay namin na sa La Huerta, kay Inang. At, yun, dumalo yung panahon, pinag-alagaan ko. Tapos, eto ka, hindi, mga 2 months pa lang, baby. Ay, naku po, nagsundan na nagbuntis na po ulit ako dun sa pangalawang anak ko na si May. Si May. Marami po nakakilala kay May. Kasi naging, ano po rin yan official sa barangay, ng barangay ng La Huerta. Siya po ay SK chairman dati ng matagal na, mga 90s ang tanda, mga 1990s. Siya po yung naging SK chairman ng mga kabataan. So, ganun po, nang pinanganak ko si May, ikukwento ko sa inyo sa susunod kong pagkukwento kung ano ang mga pangyayari nung kasalukuyang pinanganak ko si May. Kasi siya po ang unang anak ko na ako'y naoperahan. Sinisaryan po ako. Ang alam ko, dahil nga sa ganito po ang klase ng pagkatao ko, binabalikan ko ulit yung mga istorya ko, doon pinapaalam ng Panginoon sa akin ang mga istorya na kung bakit ko dinadanas yung mga ganun. Dahil doon sa unang anak ko, kay Jan, sinisigaw ko na po na gusto ko na lang biyakin ng tiyan ko, operahan ako. Dahil lang po yun doon sa sakit na nararamdaman ko. Dahil puro first time ko lahat ng experience. Siyempre, unang anak po Pero, ginawa po nila yan sa pangalawang anak ko. Sinabi na kailangan daw akong operahin. Which is, I don't know, kung pwede naman din akong manganak ng normal. Kasi, suhi po si May. Oh, I'm sorry. Nandito po ako sa tabi ng telepono. Sorry po sa istorbo. Pero, okay. So, yung sa susunod na kwento ko, kukwento ko sa inyo yung miracle na mga naganap nung ako'y inooperahan. Continuation po itong kwento ko na to ngayon, today's video, nung kahapon na nanganak na nga po ako doon sa panganay. Ang susunod, yung pangalawang anak ko. Okay,
So, ayun po, pero ang istorya, patuloy pa rin po akong binibigyan ng konsumisyon ni Tetet. Yung mga, hindi ko na po ikukwento sa inyo, pero continuous po yun. At eto pala ang kaya ko gustong ituloy ang kwento today. Because nung, di ba, sabi sa inyo, panay po inom po ng alak ang kanyang bisyo. Alak. Nung nanganak, kung kailan siya nagkaanak, at saka ko lang nalaman at natuklasan, na pati pala marijuana ay kanyang gustong gamitin. Kaya nung matuklasan ko na ganun, talagang away na naman. Dahil nagdaramdam ako masyado kung kailan sobra na, dagdag na naman sa bisyo. Alak na, marijuana pa. Pero pagdating sa marijuana, hindi naman po ako against. Dahil alam ko naman ang marijuana, kung wala, hindi naman yan talaga. Dito na nga sa Amerika, di ba, legal? Dahil parang, ano bang tawag dyan? Parang lang yan, yung parang luxurious, ano bang tawag po dun? Yung pwede mo namang hindi bisyuhin at saka medicinal pa rin. 'Di ba? Medical, ginagamit nila yan as medical din dito. So, pinag-aralan yan, wala namang masamang mangyayari sa tao na nagmamariwana. Pero noon, palibhasa, illegal sa atin at saka, syempre, masama ang pag-iisip ng tao tungkol sa marijuana. Yung mga panahon na yon, ganun na rin ang aking pag-iisip, masama din. Yun, continue ko na lang po ulit. Okay? So, di ba po napakalungkot? Kasi kung kailan lumabas na, nandyan na yung anak, nagkaanak na siya, nadagdagan na naman ng bisyo, alak at saka marijuana. Hindi po siya tumitigil. Bumupunta sa mga kabarkada para po magkaroon yan, mga bagay na yan. Okay. Continue ko po. Ang susunod ay dito ko, yan po ang susunod ko pong ikukwento ay tungkol sa panganganak ko kay May, operasyon, sabihin, cesarean po ako dyan At kung bakit, ang niya, at biglang ako sinisaryan, dahil sa meron na palang gagawing sindikato sa buhay ko. Pakinggan po ninyo. Malaking miracle ang nangyari sa panganganak ko ng cesarean kay May. Okay? Thank you and have a blessed day. Bye.